Mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, mga kabida. Ito kong claim po ni DILG Secretary John Vic Rimulya, mga kabida, na siya daw at ang kanyang kapatid po, na si Ombudsman Boying Rimulya, ay inoferan daw ng 1 billion pesos po, mga kabida, bilang bribe sa kanila, para lang po itigil itong investigasyon, mga kabida, sa issue po ng korupsyon sa flood control projects. Ayan. Eto, babasahin ko lang po ito kong article po ng The Philippine Star, mga kabida. And then, magre-react po tayo, Kasi nakapagtataka din, ito kong claim po ni Secretary Rimulya, Kasi po, alam naman po niya na ang bribery po ay krimen, mga kabida. Bakit hindi po niya ipinahuli po ito kong nag-bribe sa kanila, Nag-offer ng 1 billion pesos para lang po itigil itong investigasyon po, sa flood control projects. Alright? Okay. At hindi po niya pinangalanan po, mga kabida, kung sino po yung nag-offer, Alright, babasahin natin itong article ng The Philippine Star. Ang kanilang headline dito, John Vic claims 1 billion pesos bribe try to stop flood control probe. Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Some personalities implicated in the anomalous flood control project have allegedly offered 1 billion pesos to Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya and his brother Ombudsman Jesus Crispin Rimulya to stop the probe. Ito yung sinabi po ni Rimulya po, mga bida, Someone came to me through an intermediary offering the two of us 1 billion pesos to stop investigating them, Rimulya said in an interview on Billionaire Channel. Rimulya said he and his brother rejected the offer and told the emissary to just give the money to their lawyers. We said, no deal. I was quite shocked, Rimulya said. Rimulya said the government has so far frozen over 20 billion pesos in allegedly acquired wealth from anomalous flood control projects. The Department of Interior and Local Government has prepared detention facilities at the Bureau of Jail and Management and Penology for those who would be ordered arrested in connection with the flood control scandal. Ayan. So yan po yung sinabi po ni Secretary John Vic Rimulya, mga kabida, na inoferan daw sila ng 1 billion pesos po bilang bribe. Alright? Hindi naman po pinangalanan ni Secretary Rimulya kung sino po yung emissary po, na nag-offer at sino po ang nag-offer po, mga kabida. Basta meron pong inutos o inutusan na emissary at sinabihan ito kung si Secretary John Vic na eto, meron pong 1 billion pesos daw, na offer para lang po itigil itong investigasyon po sa issue po ng corruption sa flood control projects, Eto po, eto yung aking comments po dito, mga kabida. Unang-una, okay, dapat pinangalanan po, ni Secretary John Vic kung sino po yung nag-offer. Alright? Sino po ang personalidad na sinasabi hong sangkot o isinangkot dito ho sa issue po ng korupsyon sa flood control projects, Contractor ba? Politiko ba? Official ba ng DPWH? Okay? Alam naman po ni John Vic Rimulya na ang bribery po ay krimen, mga kabida, sana ipinahuli na po niya yung nagtungo po sa kanya, Kahit man lang yung nagtungo po, yung inutusan po, mga kabida, na ipabot yung offer na 1 billion pesos, po. Hindi po niya pinahuli, mga kabida. At saka pangalawa, sana pinangalanan po niya nung sinabi po niya ito sa media. Diba? Para mabulabog po, mga kabida. Kung hindi man po nila tinanggap yon at labag po sa kanilang kalooban na tanggapin po yon, mga kabida. Dahil ang masasakripisyo po dito, yung paghahanap po ng katotohanan, Kasi, yun nga yung offer is 1 billion purposely to stop the investigation,
sana isiniwalat na po yun, ano? Binuking na sana ni John Vic Remulla in public kung sino po yung nag-bribe po sa kanya, ano po. Alright, para lang po ipatigil yung investigasyon po, ano, mga kabida. Ito po, meron pong hamon ang isa hong angkor po ng DWAR, Abante Radio po mga kabida, no? Kay Secretary John Vic. Okay, ito hong si Mr. Ronnie Ramos po, ano? Okay? Ang kanya hong hamon, pangalanan mo kung sino po yung nag-offer. Balido po yun, ano? Yung hamon po ni Mr. Ramos po makabida, ano po? No? Kung totoong meron pong nag-offer, at alam naman po siguro ni Secretary John Vic Remulla, no? Yung offer ay tila bribery yun, ano? Panunuhol, bakit hindi po niya ipinahuli po unang-una, mga kabida? Yung inutusan pong para lang ipaabot yung offer, ano? At para mapiga po mga kabida kung sino po yung nag-offer. O, yun. Unang-una yun, ha? Pangalawa po, bakit hindi po niya pinangalanan in public, ano, mga kabida? Kung sino po yung nag-offer. Sa halip po, sinabihan niya, ito kong emisary, ano, mga kabida, na ibigay na lang po ang pera dun po sa mga abogado. Most probably para depensahan po kung sino man po yung nag-offer, ano, mga kabida. O aware po si Secretary Remulla, mga kabida, na bribery po yun. Bakit hindi niya ipinahuli po? Alright? And then pangalawa, mga kabida, bakit hindi niya pinangalanan kung sino po yung nag-offer? Okay? Mantakin nyo ha, personalidad na sinasabi hong isinangkot po doon ho sa issue po ng corruption sa flood control, ano? Hindi po natin alam kung politiko ba yung nag-offer sa kanya, contractor ba yun, mga kabida, o di kaya official po ng DPWH. Okay, doon pa lang. Okay, pwede na ho niyang ipahuli po yun. Kasi malinaw po na bribery po yun, ano, mga kabida. Bakit hindi po niya ginawa yun? Okay? Kaya nga, nung nakita ko tong video, ano, mga kabida ni Mr. Ramos, talagang napaisip po ako doon ho sa posibilidad na baka hindi po totoo yun. Baka gawa-gawa lang po yun, ano, ni Secretary John Vic po mga kabida, ano po, no? Para lang po, sabihin po ng taong bayan na talagang seryoso po, mayroong nag-offer, ano, pero tinanggihan, di ba? Parang lumabas po doon mga kabida na hindi po kayang suhulan. Okay, kahit billions of pesos pa po yan, ano? Ito kong si Secretary John Vic Remulla, mga kabida. Okay? Yung kanyang katatagan po ng kanyang pagkatao, ano? Na hindi ho kayang bayaran, mga kabida, ano po? Di ba? Simple lang po yun eh. Kung talagang si Secretary John Vic Remulla hindi po tumatanggap po ng suhol, kaya nga tinanggihan po niya yun, ano? Bilang support doon ho sa pagiging matapat po, ano, bakit hindi niya pinahuli yung nag-offer po sa kanya? Yung inutusan, kahit naman lang, yung inutusan po, ano, para at least dalhin po siya doon ho sa nag-utos. O di kaya, sinabi po niya in public na inutusan po siya ni Juan de la Cruz. O di kaya, sinabi po niya in public, ano, o di kaya sinabi po niya in public po mga kabida, no? Na inutusan po siya ni Juan de la Cruz. Okay? Malinaw po na bribery po yun, mga kabida. Krimen. Bakit hindi po niya ginawa yun? Tapos nagdadaldal lang po siya sa media, mga kabida, na siya po ay inoferan ng 1 billion pesos kasama yung kanyang kapatid. Ano? Mga kabida. Was that a media stunt lang po yun? Okay? Yun yung tanong po. Hindi lang sa akin, ha? Tanong din po ni Mr. Ramos, mga kabida. At tanong din ng taong bayan, ano po. Okay? Kaya, duda po ako, ano? Kahit ako, duda po ako dun ho sa sinabi po ni Secretary John Vic. Okay? Na inoferan po sila ng 1 billion pesos, ano? Duda po ako dun. Again, kung totoo po na inoferan po siya, mga kabida, ng 1 billion pesos at tinanggihan po niya dahil sa kanyang prinsipyo, dapat unang-una inaresto na po niya yung nag-offer. Pangalawa, mga kabida, pinangalanan po niya, binuking po niya dapat yung nag-offer po sa kanya. Alright?
Pero hindi po niya ginawa yon. Okay, sa halip, sinabihan pa niya yung nag-offer mga kabida, yung inutusan po, emisary, ano? Na ibigay na lang yan sa lawyers, sa mga abogado, para at least, madepensahan ito kung sino man po yung nag-offer po, mga kabida, sa kanya ng 1 billion pesos. Mantakin nyo ha, 1 billion pesos yan. So, yun po. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano, mga kabida, dito sa sinabi po ni Secretary John Vic, na inoferan daw siya ng 1 billion pesos kasama yung kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida. Pero hindi po niya pinahuli yun. Hindi po niya pinangalanan. Naniniwala ho ba kayo doon sa kanyang narrative ni Secretary John Vic Rimulya ng Department of Interior and Local Government po, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.